So this is a continuation sa architectural part ng design natin. So far we finished just a recap, we finished the floor plans. So hopefully you already established your floor plans and wala nang mga i-edit. But kung may mga comments pa ako before sa floor plan, please try to update it, but not the overall form of or the overall layout of the floor plan. But the details, you can enhance your floor plan regarding sa details. Okay. So, um, these are we are still on the part of architectural. So we have the floor plans, and then we just finished the elevation views of our model. Okay. So although you already have submitted the requirements for the elevation views, but still you need to update the details to enhance you still have time to enhance the details of minor details of the elevation views para pagdating natin sa sa overall submission ng design, at least enhance na yung drawing ninyo. Okay? So make sure you follow the guidelines that I gave, yung nasend ko na mga photos sa group chat natin. Okay? So we have the elevation views. Tapos na tayo sa elevation views. And then the roof plan view. Okay. And then we have the cross-section views. Right. Okay. So cross-section ng X sa Y direction. Okay. So there are things that sa architectural aspects na kailangan natin i-discuss further. Ito rin ang kailangan ninyong idagdag sa plano ninyo. So we have the doors and window details. Okay? So yung ginamit niyo na doors and windows, lagyan natin ng details. So ito yung sinasabi ko na elevation view ng doors at saka windows. Yan, mayroon dimension siya. Okay? So yeah, this is what I said na 900 mm or 0.9 meters from hindi ko nalagyan dito, but meron itong finished floor line. Okay, so this blue line here, this is the finished floor line. So the window, and ito yung not, ito yung pinaka-bottom ng window talaga. Okay. But ito, mayroon pa siyang design sa labas. Kung makita ninyo, parang molding. Okay. I think parang molding ang term yan. So, aside pa sa detail, but the opening of window, ito yun, dapat may naka-detail kayo dyan. Okay. So, this is window, three na window. And then, dalawang span na window. Okay. Ito, naka-elevate siya na window. Okay, this is mga special case lang ito. Okay, but normally 900 yung elevation natin. Okay, but this one can have. But pwede tayong maggawa ng maliit na window, pero dapat yung header natin, yung sa taas, level sila. Okay? So level siya always ang door at saka window. 2.10 yung standard natin. Okay. Ito, yan, window ng CR. Okay. So, maliit lang yung window ng CR. So,
But the header niya is still, hindi ito na-align. Okay. Dapat yung header is header ng window dapat dyan. Okay. And then you have, this one is, ito parang mga, nito, mga sliding windows. Sliding glass aluminum window. Yeah, aluminum sliding window. Then, ito is fixed window. Okay? Yung glass lang. Kaya naka-fix yan. So, kailangan ilagay niyo ng detail ang lahat ng klase na window. So, hindi lang kayo basta-basta naglagay ng window. For example, ito, meron tatlong na window. So, you have to put window 1. Okay? So, this one is also window 1. This one is window 3. Okay? So, saan itong window 3? Dito sa lababo. Kaya iba ang design ng Windows 3 dito. Yan. Medyo mataas siya. Yung Windows 3. Hindi siya 0.9 kasi nga yung sa lababo siya. So medyo mataas yung may lababo pa kasi tayo. So at least medyo elevated siya from yung sa sink natin. Okay? So dapat rin yung sink natin always may window siya sa harap sa sink. That's standard yan siya sa architectural. Okay? So, we have the window and doors. Ano yung mga ginamit natin na doors? So, i-detail rin natin ano yung width at saka height ng doors. So, standard height is 2.10. Yung width niya, depende na kung entrance, mga 1 meter, 0.9, none. So, ito, sa main entrance, 1 meter, medyo malapad siya. Sa mga normal rooms, we have 0.9. Sa, yan. Ito, meron na tayong 0.10. But for sa CR, pwede na tayo mag 0.7 sa CR. Okay, 0.7 or 0.6. Then, meron tayong sliding, uh, sliding doors. Yan. You have to put some arrow indicating na yung direction ng sliding niya. Okay, so this one is aluminum sliding door. Yan, D6. If you look on D6, makita natin dito saan siya. Ito sa D6. Sa T-race. Sa T-race kasi, yan, may sliding ang ginawa natin dyan. So, yan. Okay? So, you have to add this one, doors and window details. Okay? And, by the way, the template, ibibigay ko itong template sa inyo later na. Okay, itong templates, paano i-arrange. Sa final submission, this one is for final submission. But you need to submit first, ito yung mga individual details. Okay? Then, one thing I need to add, some, this is still part of the architecture. Ito yung site development plan. Okay? So, meron tayong lot boundary. Yan. And then, ito yung footprints ng bahay natin. Okay? So, meron tayong lote. Di ba meron tayong 400 square meter yung sa atin? And then, i-draw ninyo yung um, footprints ng bahay. Then, indicating the offsets. Ito sa front, let's say ito yung highway dito or roadway. Then, meron tayong 3 meters from the roadway. Dito sa gilid, 2 meters, 2 meters. Ito, nakadikit ito kasi nga meron akong firewall dyan. Okay? And then, lagyan nyo lang ng direction. Mag-assume lang muna kayo ng dimension. So, ito ang makikita natin sa titulo ng lupa. Okay? So, meron tayong 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.3, 3 to 4, and then 4 to 1. Now, i-assume lang ninyo yung mga directions niyan. Okay, then lagyan dito ng mga directions.
So, ang tawag dito, this is the site development plan. Okay, you need to prepare also the site development plan. And the vicinity map. Itong vicinity map, ito yung saan makikita yung bahay ninyo. So, as much as possible, ah, mag-ano kayo ng radius na um, dapat yung vicinity map makita yung mga anong tawag dito? Yung sa ano nga? Parang I forget the term. Ah, mga landmarks, okay? Mga important landmarks ma-identify dito. Just like ito, malls could be landmarks. So saan makikita. And then you have to draw the roadway. Even yung papasok kahit sa subdivision hanggang sa maabot sa bahay. Okay? Kung saan makikita yung bahay. And then lagyan ninyo ng this site. Okay? Ito hindi ko nalagyan. Dapat ito mayroon pang pangalan ng street. Okay? Saan makikita anong street yung bahay, especially for subdivision. Yan, ito, yeah, CDO Airport Bukidnon Road. Yan, merong pangalan ng roadway. Ito, pangalan ng subdivision. Ayan. And then, this is what we call the vicinity map. So, ang vicinity map, it is not to scale. Okay? So, kahit hindi siya naka-scale. So, what I normally do in vicinity map, uh, I go to Google Map and then, print screen portion of it. And then, i-import ko yung picture dito sa AutoCAD. And then, iti-trace ko lang yung mga roadway. It's like this one. Tingnan nyo, video detailed siya kasi i-trace ko lang yun. No? Nag-draw ako ng lines to along with the roadways. Yan. And then parang mga bahay yan siya. Yan yung mga bahay na makikita. Okay. So, from this one, i-identify nyo kung may mosque, may church. Yan, mga important landmarks yan siya. Okay? Para the building officials, when they will visit the site, they will know using they will know where to find it using the vicinity maps. Alright? So, yun ang idagdag ninyo to finish meron pa pala, mayroon pang perspective view, but ang perspective view later ko na gusto kong i-discuss sa inyo ito on-site. So, sa classroom na. But so far, ang i-finish nyo muna is yung doors and windows details and then the site development plan and then the vicinity maps. Okay. So regarding regarding the templates, I will give these templates to you later for your reference. Okay. So, hindi ko na ano sa inyo ito, but ibigay ko na lang. Okay. So, this is what you need to do. And then, matapos na natin yung architectural part ng design natin. So, now we will go to structural. So, itong drawing ko naka-categorize siya. Mayroong category ng structural, and then we have electrical, plumbing here. Okay? So, hopefully, ubusin talaga natin ito up to plumbing. Now, we will proceed with the structural. But before that, I want to discuss first what is
what are the structural elements of our design. Okay? So, bakit na wala? Bakit ayaw? Let me check my phone. Loan this. Ayaw niya pa rin. A moment. Kasi, can just keep this one forward na lang. Mm. Okay, that should be okay. Yan. Okay, so I will discuss first the structural elements in um, in our plan. So before we proceed to structural detailing, so what are the parts of structural? Um, what are the structural elements in a building? So, ang structural is parang ano ito, parang skeleton ng building. So, ito yung nagki-carry ng strength ng building. Strength against loads, yung mga tao, yung mga furnitures, and the, we call, in general, we call it gravity loads. Okay? Loads caused by gravity. And then we have also loads that are caused by natural calamities like earthquakes, quake loads. We have wind loads. So, iba naman yung pag-push niya, sideward yan. Earthquake loads, wind loads, meron tayong could be sa water or sa soil, diba? So, those are different types of loads. So, ang nagkikarry niyan is the structural part of the building. So, yung sa architectural, parang yun yung beauty. That's the beauty and functionality of the building. But this one is the strength. So, we're talking now about the strength. So, in a skeletal, pag skeletal, parang mga bones natin sa katawan. So, yun yung structural. So, ano yung mga part ng structural or components ng structural sa design? So, ito yung makikita natin. Hopefully, mano ninyo dyan. Let me, okay. So, let's start with the slab. Slab, slab is yung floor. Okay? Floor or sahig natin. Okay? So, ang slab, mayroong dalawang klase.
meron tayong slab on grade. Makita niyo dyan, slab on grade. And then we have supported slab. So, ang slab on grade, nakapatong lang siya sa lupa. Ito yung normally na nasa ground lang. Okay? On grade siya. Nakapatong siya sa lupa. And then, we have supported slab. Ang supported slab, mayroong dalawang klase yan. It's either supported by the beam or supported directly by the um, column. Okay? So, may mga slab na diretso siya sa columns. Like, if this is our slab, yung column natin, yan, parang ganyan. Ito yung column, and then, yan, continuous yan sa baba. Yan. So, ang tawag dyan is flat slab. Naka-flat siya. Okay? Slab ang tawag natin kung naka-elevate na siya. Yun yung supported na mga slab. So, meron tayong flat slab, directly siya naka-connect sa column. Walang beams. Okay? So, normally ginagamit yan sa mga locations na bihira lang masyado yung earthquake. Okay? So, I told you I've been to Thailand. Sa Thailand, bihira masyado yung earthquake na nangyayari. So, they prefer the flat slab. Okay? Kasi no need na for lateral strength. Hindi, not necessary masyado yung lateral strength. But here in the Philippines, meron talaga tayong column and beam para maghawakan. So if ito yung structure natin, parang ganyan yung structure natin, yung beams. Yan. Ito yung buildings. Meron tayong meron tayong columns and then meron tayong beams. So, biro mo kung may columns at saka beams, medyo stiff siya. Hindi basta-basta mag-sway. So, during earthquake, pag mag-shake yung building natin, naghahawakan yung beams at sa columns. So, unlike with the flat slab design, wala siyang beams. Okay? So, directly, ang load, diretso siya sa columns. Okay? So, that is the slab. Ito yung type ng slab. So, meron tayong slab on grade and then supported slab. So, ang supported slab, meron siyang, ang nakasupport sa kanya is beam. It's either beam or columns. But normally, we stick with the beam dito sa Philippines because we are earthquake-prone nation. So, mas ano tayo, location natin is prone sa earthquake. So, ito yung beams. These are the beams. Sorry. Ito yung beams. Yan. Ito nyo. Yan. So, naka-section siya, naka-cross-section lang. But ang beam is naka-direct connection siya sa columns. Okay? So, yan yung beams. And then, so yung slab, we will start with slab. So sa slab, doon nakalagay yung mga loading natin. Siya ang nag-carry first ng loading. And then, yung slab naman, kine-carry naman ng beams. Okay? And then ang beam, kine-carry siya ng columns. So ito yung columns natin.
Sa inyo. So these are the columns. Okay? So I will go back to beam. Sa beam, marami tayong type ng beam rin. Okay? So pag exterior beam, yung sa pinakagilid, exterior siya na beam. Ang tawag dyan is spandrel beam. Okay? And then dito sa taas ng ah kasi yung um, door, for example, door at saka windows, di ba may opening yan ng wall. Opening ng wall. So, if this is ito yung walls natin, yan. And then, CHB na ito, this is CHB. So, meron tayong opening ng door. Okay? So, kung walang beam dito, kung dito na part, kung CHB lang ang gamitin natin, sorry. Kung CHB lang ito, medyo weaken yan siya. Okay? Kasi yung CHB niya sa taas, tapos opening yan siya. So, naglalagay tayo ng lintel beam dito. Ito, na part. Medyo, siya, hindi siya CHB yung hollow block nga. Hindi siya hollow block. But pure buhos siya na concrete. Lagay natin sa taas. Kaya ang tawag dyan is lintel beam. This one, lintel beam. Yan yung mga small beams na sa taas ng door at saka sa taas ng windows. Okay? Kasi yung hollow block sa taas niya, walang patungan. Kasi na opening yung door at saka windows. So meron tayong spandrel beam, merong lintel beam. Itong joist, actually, siya, beam pa rin siya, but these are small beams in between sa loob ng slab. Or, for example, meron tayong slab dito. Ayan yung slab. And then, nakasupport dito sa kanya yung beams. Meron tayong beams. Okay. So, itong red, these are beams. Sa edge lang ng slab siya. Okay? Ang tendency kasi kung malapad masyado yung slab, pwede siya magsag sa gitna. Magsag ba? Mag-curve siya. Dahil sa load ng gravity. So, para maiwasan natin yung sagging ng slab, we need to put like interior beams. Okay? So, these are, ang tawag dito mga joists. Yan. Yan yung mga small beam in between sa slabs. Okay? So, joist ang tawag yan. Kaya ito, marami siya. Yan. Naka-joist. Joist beam siya. Actually, joist lang ang term ginagamit, but that is still considered as beam. Okay? So, yung load natin from the floor, so merong load path ang tawag dyan sa structural engineering. Meron tayong load na papunta sa floor. So, we need to design the floor kasi nga magki-carry siya. Ang concrete, ang concrete, he is strong in compression but weak in tension. Yun yung Kaya we need a reinforcement. Kaya mag-design tayo ng bakal. Lagyan natin ng bakal. So, we have, papunta siya sa floor. Ang load from floor, tatakbo sa beam. So, i-design naman natin yung beam. Okay? Design natin yung beam. Later ipakita ko sa inyo maya yung mga designing. Design natin yung beam. So, di ba, yung beam, makikita nyo yung mga beams sa structure, may mga kabilya. So, bakit may kabilya? Ano dapat yung arrangement ng kabilya? Yung mga steel, reinforcement, ano dapat yung arrangement? Ano yung spacing? Gaano kalaki yung steel? So, yan yung trabaho ng structural engineers. And then, from the beam, punta tayo ngayon sa columns. Okay? So,
Sorry. Ang column yan, ito yung mga vertical elements. Ang beam is normally horizontal elements. Mayroong nakaslant na beam, but mostly ang beam is horizontal elements. Ang vertical elements is mga columns. So ito yung column natin. Yan yung poste. Okay? So ang column, it could be rectangular, it can be square, or it can be circular. Okay? So, but ganun yung concept natin. So dapat, biruin mo ang safety ng structure is kung mag-fail ang structure natin from the slab, medyo local lang siya. Local failure lang siya. Hindi talaga agad masira. Kita niyo sa mga buildings na after earthquake, yung mga sira. Pag nasira talaga yung column, parang useless na yung structure natin. Kasi ang daming kinikerry ng column. Nagkikerry siya ng beam at saka slab. Okay, pero yung slab, kung ang slab lang masira, then that's still maka-function pa rin yung building natin. At saka, kung makita kayo ng mga walls, yung mga walls na nag-crack, normally, that's okay. Kasi architectural lang yung walls. So, hindi siya part ng structural. Wala siyang silbi in terms of earthquake. So, may mga makita talaga tayo ng mga structure na mag-fail una yung mga walls. Mag-crack lang yung walls na, that's natural. Okay? So, as much as possible, kung maiwasan natin na mag-crack, then much better. But depende na yun sa skill ng nag-ano ng mga walls. Okay? But as a structural engineer, ang point lang natin is yung main structures. So, i-design natin yung slab, i-design natin yung beam, and then i-design natin yung columns. So, after columns, meron na tayong foundation. Okay? So, ito yung foundation natin. So, ang tawag dito is foundation. Okay? Sa body natin, ang foundation, parang yun yung paa natin. Okay? So, bakit siya nag-spread? Bakit nakaspread? Ito yung column natin. Bakit hindi pwedeng column na lang? And then, bakit natin kailangan i-spread yung column? So just imagine if yung paa mo, naka-circular lang rin, hindi naka-spread. Okay? So, di ba we know the concept in physics na stress is equals to force over area, right? So if we have a certain area, ito yung force natin. So, magkaroon ng stress dyan na area. Then, so kung ang paa natin is, let's say, wala tayong paa, diretso lang na ganyan, naputol yung ano natin, yung paa natin, walang sole. So, ito lang yung, ito lang yung contact area. Right? So, tingnan nyo sa equation, maliit ang area, lalaki yung stress. Okay? So, dapat, mas malapad yung area. Kaya, we are perfectly designed, ang tao perfectly designed talaga, na mayroong paa. Mayroong paa ganyan. Para yung area natin, area of contact ng paa sa soil is medyo malapad siya. So, almost you will not feel the pressure. Kasi nga, kung lalaki yung area natin in contact sa soil, um, lalaki yung area, if you see here, mas malaki yung area, mas liliit yung stress. Okay? So, ito tawag yung stress. Okay? So, kaya meron tayong tinatawag na
footing. Ganun rin sa structure. Ang contact niya between sa soil, di ba, ang column kinikerry niya, yung beam at saka slab, ang daming kinikerry ng columns. At saka, so in contact siya sa soil, siya yung direct contact sa soil, yung column dapat. Pero before natin ibigay sa soil yung failure, dapat i-enhance natin yung contact ng column sa soil. So, maglagay tayo kaya tinawag itong spread footing. So, we will spread that part, yung edge niya, para ma-properly distribute yung stress doon sa soil. Okay? So, the wider, the better. Okay? So, sa foundation, maraming types ng foundations. So, the first one is the wall footing. So, ang wall footing, this is footing for walls. Kaya, kung makakita kayo ng mga hollow blocks, let's say walls, so hindi yan basta-basta na diretso na lang lagay ng hollow blocks. You have to establish footing first. So, ito yung walls, ito yung footing. Okay? So, continuous siya kasi continuous rin yung slab natin. Yung wall. Continuous siya. So, continuous rin yung footing natin. Okay? And then, we have the simple spread footing wherein ito yung column natin, yung sinabi ko kanina, yung column, and then maglagay tayo ng spread footing dito. Okay? I-spread natin siya. So, merong engineering calculation rin yan on how to design the spread footing. Okay? And then, aside from the spread footing, merong mga enhancement, to facilitate this, the design of footing. So, meron tayong step or pedestal footing wherein aside sa thickness ng footing, kasi ang mangyari kasi niyan, sa design ng footing, if ito yung footing natin, yan. Ang possible failure ng footing is dito mangyari. Mag-crack siya. Yan. Parang create siya ng punching. Okay? So, parang nag-punching nga, gawa ka ng butas. Okay? So, yan yung mag-failure. So, itong failure dito, dependent siya masyado sa thickness ng pad natin. Ang tawag dito is pad. Okay? Thickness ng pad. So, the thicker the pad, the better. Kasi ma-avoid niya yung cracking. Di ba? So, since dito lang naman yung crucial masyado, hindi naman dun sa edge talaga ng pad natin, ng footing natin. So, kaya ina-introduce itong pedestal footing. Okay, meron yung step o pedestal. Parang yung pad natin malapit sa column is medyo thick siya. Kaya pa-thicker natin. Pero hindi naman lahat, kundi dyan lang na part kasi dyan yun natin makikita yung punching failure ng uh, pad natin or footing. Okay? Pwede rin yung nakaslope, meaning from the edge, then paakyat siya to the column. So medyo thick siya sa column kasi nga doon sa malapit sa column yun yung failure ng footing natin. Okay? And then meron rin tayong combined footing. So ang combined footing, kung ang na-design natin na footing na dalawang spread footing, mag-abot sila. Okay? So meron kasi yung minimum na spread ang area ng footing. And then let's say malapit masyado yung column natin, let's say tag 1 or 2 meters lang yung column, so may probability na mag-abot talaga yung dalawang spread footing. Kaya kino-combine na lang. Okay? So pagdating niyo sa major, you will design
spread footing, simply spread footing. And then you can also design a combined footing. Okay. Ito, strap footing. These are two separate footing that are connected only by beam. Okay? Itong strap nito, ang tawag nito strap. Yan, ito yung strap. Ang strap, that is a beam. Parang di-beam yan sa ilalim. So, ang beam that will mag-hold siya sa dalawang column. Okay? Pero sa ilalim siya, sa foundation level siya. Ganon. So, you can choose to design a column footing or you can choose to design a strap footing. Okay? And then, ang kagandahan rin ng strap footing, it could be na, may mga settlements sa footing natin later. Kasi sa sobrang bigat na kinikerry ng footing, it could settle. Ikaw nga, kung nakatayo ka, di ba, means in long period, you will start, to settle. Parang ano yung body mo. Okay? Because nga sa stress. So, yung foundation, it could settle through time. So at least in strap footing, we can assure na somehow sabay sila kung mag-settle man siya through time, sabay sila mag-settle. Okay, kasi hawakan niya yung katabi niya na adjacent columns. So, at least sabay sila mag-ano. Kasi pangit naman yung bahay mo, yung structure mo is naka-tilt. Kasi nga isa yung part doon ng lupa nag-settle siya, dito hindi sa kabila. So, pangit ano. So, dapat kung mag-settle ang bahay natin or ang structure natin, dapat sabay sila sa settle. Okay? So, ito, mat or rough footing. Ang mat is, kumbaga, magkakalapit talaga yung columns natin. Okay? So, pag mag-design tayo ng isolated footing, mag-intersect siya, mag-conflict. So, mas maganda, i-mat na lang. So, isang footing lang lahat. Lahat ng columns, isang footing. So, ang iba, ginagamit itong mat footing ah, sa mga basement. Kasi nga, ito, ang mat footing mo, aside na magawa ka pa ng slab on grade sa basement, so pwede na yung footing natin, pwede natin gamitin as parking, basement slab natin or parking slab natin. Okay? So, yan yung mat foundation. Combine lahat. Isang footing lang lahat ng columns. Meron din tayong pile foundation. Ito yung ginagamit sa mga weak soil. Okay? So, meron din tayong footing. Simple footing ito siya. Itong simple footing natin. And then, through time, kasi kung weak yung soil natin, it could settle. Okay? So, maybe strong pa rin yung foundation natin, yung footing, pero mag-settle siya. Which is a weakness ng pag mag-settle yung foundation natin, yung footing natin, it could cause a lot of stress sa structure natin. Okay? So, later sa structural analysis ninyo, ma-realize ninyo later sa major na yung mga even millimeter of settlement, it could create too much stress sa structure. Okay? So, kung weak talaga yung soil natin, kaya nagagamit tayo ng foundation. Pile foundation. So, yung pile, binabaon siya sa kumbaga, ito yung sa section view natin, um, maglagay tayo ng piles. Yan. Yan, malalalim yan. It could reach like 20 to 40 meters yung mga piles. Okay? So, ang
ang ma-help ng files is kasi magkaroon ng fraction. Fraction siya sa, pag ibinaon mo yung files, magka-create siya ng fraction dun sa soil, right? So that fraction between the files and the soil, it could help mag-ano siya ng strength doon sa ah, mag magbigay siya ng strength sa foundation natin na hindi siya mag-settle. Kaya niyang i-carry kahit yung mabigat na mga loadings. Okay? So, and then yung sa edge ng piles, pwede rin maka-help yan siya. So, yan yung pile foundations. Okay? So, mga malalaki yung mga piles, um, minsan tag 0.3, yan, 0.3 by 0.3, tapos ibaon yan ng lalaki. Basta mga buildings. Okay? So, I've been in Thailand. Sa Thailand, um, yung lupa doon is medyo weak talaga siya masyado kasi nga parang ano yung tubig. Ang weakness kasi ng lupa is yung tubig. So medyo putik lang yung pag maghukay ka ng lupa doon, putik yung sa ilalim. So kung putik, medyo weak talaga yan. Hindi masyadong makakarry ng loads. So even bahay nila, kahit bahay, nilalagyan nila ng mga piles. Bahay lang. Kasi kung walang piles later, tatabingi yung bahay because of the settlement. So they prefer na maglagay ng piles. Biruin mo sa isang foundation, isang footing, they can put at least nine piles per per footing per footing. So isang poste ng bahay mo, merong footing, and then magbaon ka doon ng siyam na piles. Yung mga micro piles yung mga maliliit lang na piles. Okay? So kung nakita niyo sa social media yung pagbaon nila ng piles, parang ganito. Ito yung soil elevation, and then pagbaon nila ng piles, ganyan yung piles. Then maglagay lang sila ng kahoy dito, yan, na pwedeng patungan ng mga tao or steel, and then yan, dito na yung mga tao sa taas. Let's say ganyan yung mga tao natin. Then mag-jump, talon-talon lang sila hanggang sa mabaon yung piles natin. Okay? So ganun ka-weak yung soil nila doon. Kaya sa atin okay lang. Hindi naman ganun ka-weak talaga. Okay. So sa mga residential natin, we do not use piles. Sa mga small buildings, mga 1 to 2 story, even 3 story, minsan din na tayo gumagamit ng piles. Kasi okay naman yung soil natin dito. So we'll just stick with the mat foundations, combined footings, ganun. Another type, strap footing. Okay? So, yan yung different types ng footings. So, we will go back here. Ganun yun. Ang i-design natin, i-detail natin yung floor, i-detail natin yung beams, at saka footings. Sorry, columns, and then footings. And even ang stairs is still part of the structural. So, we need to design the stairs also. Okay, stairs, ano pa, meron tayong foundation wall. Ang foundation wall, yan yung reinforced wall. Okay? So, reinforced wall siya, hindi siya hollow blocks lang. Kasi nga, this is for, uh, minsan kasi pag yung bahay, yung building natin, so ito yung elevation, yan. Ang foundation natin, aabot yan. Hindi pwede yung building natin nakapatong lang sa lupa. Hindi, magbaon talaga tayo kung ano yung height ng building natin ay dapat we go down up to one fourth of edge to one third of edge.
Okay, at least 1/4 ng total height ng building, yung foundation natin. 1/4 to 1/3 of edge. So, kaya maghukay pa talaga yan sa building. So, pag hinukay mo itong lupa dito, pwedeng, because of the stress ng soil, pwedeng ano yan siya, what do you call that? Mag-landslide, mag-slide, erosion. Okay? So, kailangan mayroon tayong walls na nakaharang dyan. Meron tayong walls na nakaharang na ganyan. Sorry. Parang ganyan, sa gilid. Sana yun. Nawala na yung drawing ko. Yan. Meron tayong walls sa gilid against sa soil. Ito, meron tayong soil dito. Yan. So, meron tayong walls. We call it foundation walls. Or, other term yan is retaining walls. So, para siya retain ng soil. Okay? So, these are the part of structural. Okay? So, sinabi ko naman dito na yung foundation natin is at least 1/4 to 1/3 of the total height ng building. Okay? So, kung gagawa tayo ng foundation, ng footing, gagawa tayo ng footing dito naman siguro. Let's say ito yung ground level, and then so NGL. Ngayon, gagawa tayo ng footing. Yan yung footing natin. So, ano yung height ng building natin? Let's say yung height natin is 6 meters. Okay? So, 1/4 ng 6. Let's say edge natin is 6 meters. So, 1/4 ng 6 is 6/4. Or that is 1 and 1/4. Okay? So, but itong structure natin is medyo, ano siya, malapad siya. So, hindi naman ito mabunot pag hindi naman ito matumba. Ang crucial, itong gi-suggest natin na 1/4 to 1/3, ito, crucial ito sa mga buildings, yung matataas na mga buildings. Kasi kung mababaw masyado, possible matumba siya, di ba? Pero sa mga malapad na buildings, so sa design natin, we can have up to 1 meter, pwede na 1 meter. Okay? Ito yung pinaka-bottom ng footing. Ito yung column natin. Okay? Pero so ito, hukayin ito from here to here. Yan. And then maglagay tayo ng mga gravels dyan bago tayo magbuhos. Merong gravels yan. So ito yung thickness ng footing natin. And then meron tayong gravels sa baba. Okay? So you will see that in the later. So maybe sa project niyo ngayon, we can stick up to 1 meter lang muna. Okay, total malalapad naman yung bahay ninyo. So I will show you ano yung makita natin sa structural.
So, the first thing is, sa structural plan is maglagay tayo ng construction notes. Okay? Ito yung mga detalye kung mga general information about the structure. Okay? So, ito ibigay ko na lang sa inyo later. And dito naka-detail kung ano yung strength ng concrete na gagamitin natin. Right? Sa footings, ano yung strength. Okay? So, you need to be careful in here. Kasi kung ano nakalagay sa, sa plano natin, legal documents yan. So, ngayon, kung let's say, kung column some beams, in-specify mo 3,000 PSI or 21 megapascal, tapos ang na-deliver is hindi siya na umabot ng 21 megapascal. So, you can file some complaint kasi hindi nasunod. Diba? So, ganun. Then, yan, mga minimum concrete covers, ano yung mga diameter ng bars na gamitin, kung meron tayong diameter bars, ano yung mga anchorage length, okay? So, parang anchorage length is yung connections niya sa mga bendings, okay? So, mga lap splice, kung magputol tayo ng reinforcements, ano yung, di ba, mag-lap yan siya. Kasi hindi naman natin mapadugtong yung dalawang rebar lang, dalawang steel na ganyan lang. So, we need a lapping. Nagka-lap siya ganyan. So, ano yung mga lap length niya? Okay? Kung tension bar siya, kung ang steel natin is under tension, and mayroon ring difference kung under compression bars. Yan. So this one, I will not let you prepare for this one. I will just give this to you. Yan. Ito yung mga typical wall footing. So typical na siya masyado. Meaning no need for structural calculations na ito. Yan. Mga typical. Kung mga interior wall, kung exterior wall siya, ganito, diba? So, kung uh, perimeter wall siya, meaning yung footing natin naka-offset siya ng to left dito kasi sa right niya, lote na yan ng uh, ibang ibang property na sa gilid niya. So, we cannot, kahit sa footing, pag mag-ukay sa footing, we cannot touch the other property, the adjacent property. So, kaya ito yung footing niya, kung ito yung walls natin, yung footing niya is naka-offset siya. Okay? So, anyway, this is the construction notes. And then yung mga typical materials, material strength. Then, so the first thing in the structural design is we will start with the foundation plan. May kinapi ako dito. Yan. So, di ba pinalagyan ko sa inyo ng poste yung design natin, yung mga columns natin. So, you have to reflect here. Ito parang floor plan siya pero sa ilalim siya sa foundation. You have to reflect your columns. Yung gidesign natin ng mga columns. Okay? Di ba sa floor plan natin, meron tayong columns. This one. Sorry. Ito. Naka-identify yung mga columns natin. Parang ganyan yung columns dito. Yan. And then you need to copy-paste those columns. Ito, mga poste natin. Copy-paste that one and then create. Yan, naka-grid pa rin siya. Kung ano yung saan makikita yung columns natin, yung positioning ng grids, ganun pa rin. Okay? Yan, naka-grid siya. And then, yan, naka-grid. And then, mayroong mga distances. So, ito na yung footing natin. Okay? So, this is the footing and then the columns.
So for now, nakaano lang muna kasi wala naman tayong firewall. Ito tingnan niyo, firewall kasi ito dito na part. So yung footing pad ko naka-offset siya. Hindi tayo pwedeng maglagpas doon sa likod. Okay? Pwede tayong kasuhan 'yan. So we'll just offset this one. Ganito yung footing niya. Yan. And then ang footing dimension, ah, ito sa design natin sa bahay, ilan ba ito? 1.5. Okay? So magdepende kasi yan sa lupa, pero we can stick at 1.5, 1.5 and 1.5. Yan. So if I will go back here. Wait, saan yun? Di ba ito yung footing natin sa section view? Okay? Now, if we create the plan view ng footing, parang ano lang siya. Ganyan yung tingnan sa plan view. Kaya hindi ko na i-perfect ha. Ayan. Ito yung column. Ito yung footing. Ito yun siya. Right? So, tingnan natin sa plan view. Parang ganito lang siya tingnan sa plan view. Parang ganito siya tingnan sa plan view. Yan, may imagine niyo. Columns. These are columns and then the footing. So, i-layout niyo muna yung mga poste. Okay? And then, mag-draw kayo. Once na-layout na yung mga poste, okay? So, for your design, ito, naglagay ako ng label na F1. That means, footing 1 yan siya. Kasi meron rin akong mga ibang footing dito. Meron akong F2, merong F3, it's like this one, F3. So, lagyan ng level. On your case, pwede F1 lang muna tayo lahat ngayon. Okay? And then, pwede ka mag F2 dito. Meaning, maliit siya. Medyo maliit siya na footing. Yan. And then, let me check the time. Okay, almost 1 hour. Anyway, I will stop here in the footing. So, ito meron tayong, lagyan nyo ng column C1. Yan. Kung meron kang C2, then you have to write C2. Ito na columns. Okay? So, pwede yung columns, C1 pa rin ito, pero iba yung orientations na nakapa-upright siya. Dito, sideward. Upward siya dito, it's naka-sideward. Okay? And then, meron tayong tie beam. Ano yung tie beam? Yung tie beam, um, sila yung naghahawak. Parang strap pa rin siya, pero hindi siya diretso dun sa footing. So, balik ako dito sa ano. Ang tie beam is, let's say, ito yung NGL natin. NGL. And then meron tayong, let's say, meron tayong dalawang magkatabi na footing. Ganyan. So, ang tie beam is somewhere here. Yan. And then, meron na din dito. Yan. Tawag dyan is tie beam. Okay? Somewhere na parang normally nasa 0.3 meters or 0.2. Hmm.
So, ang purpose ng tie beam, para hawakan yung dalawang poste natin. So, matibay siya, medyo matibay siya kung may tie beam. Okay? So, possible settlement, sabay sila, and then may additional ka pa na hawak during lateral loads. Okay? Ang advantage rin ng may tie beam, di ka na kailangan magawa ng wall footing. So, pwede ipatong mo na dito yung hollow blocks mo. Diba, meron tayong hollow blocks. Yan. So, pwedeng nakapatong na lang yung hollow blocks natin dyan. Parang ganyan. So, magsisilbing footing na rin siya. Kung walang tie beam, tapos may wall, dapat mag-identify ka talaga ng wall footing. For example, this one, kasi may wall, sorry. So, for example, this one, meron tayong dalawang footing dito. And then, so connected siya with tie beams. Yan. And then, ito, nag-connect ko na lahat ng tie beams. Except lang dito. Hindi ko na kinonnect. Okay, kaya para medyo makatipid rin. Okay. So, not necessarily may tie beam, but kung may kaya pa ng budget, mas better may tie beam yung structure natin. Okay? So, ito magkatabi. Ito na part dito, wala siyang tie beam. Pero may walls ako dyan. I think CR ito. So, may wall siya. So, kailangan ko maglagay ng wall footing. Okay. So, kaya ito yung linya ng wall footing natin ng CR. Sorry, ng wall. So, dito rin, wala tayong tie beam dito. So, naglagay ako ng wall footing. Dito, wall footing. Okay? So, mayroong wall footing 1, wall footing 2. So, saan yan? Ito yung drawing natin. Ito yung wall footing 1, wall footing 2, wall footing 3, at saka wall footing 4. Okay? So, kung naglagay tayo ng annotations dito, dapat meron din tayong specific details. Okay. So, ito yung gagawin nyo muna, foundations, and then foundation plan. Ibibigay ko rin ito, ang copy nito, ipiprint screen ko ito, and then I will give you the copy for the preparation ng foundation plan. And then, after the foundation plan, dito sa second floor, yan, we will draw the beam plan. Actually, dapat itong ano. This should be beam plan. And then meron tayong roof beam plan. Okay. Ito yung sa second floor natin. Sa second floor, ito yung beam plan. So, kung mayroon tayong di ba, mayroon tayong mga columns. So, ano yung na-draw natin na columns dito sa foundation plan, i-copy paste natin. Ganun, ano pa rin siya, naka-grids. So, i-copy paste natin yung columns, tapos i-connect natin siya with beams. Yan, ito, beams. Ito, extension na ito. Parang overhang na ito. Wala siyang beam sa baba. Walang column sa baba. Meron lang siyang beam. Okay? Tapos, yung area between beams na may sahig tayo, lagyan nyo ng S1, meaning slab 1. Okay? Later na natin i-detail yan, but that means that in that area, meron tayong slab. Ito dito, hagdanan kasi ito.
So, pwede nating lagyan ng X diyan na okay, meaning that is an opening. Opening siya, walang slab diyan siya. So, dito meron tayong slab, yan. Then, lahat ng slab mayroong beams na nakapalibot. Yan, lahat ng slab natin, walang open diyan. Mayroong na beam lang na nakapalibot. So, and then, i-continue natin yung poste natin hanggang aabot siya sa roof beam and then lagyan natin ng details ng roof beam plan. Ito yung roof beam plan natin. So meron tayong roof beam. Ang roof beam plan diyan nakapatong, ang kine-carry niya is yung mga trusses, yung roof. So diyan nakapatong sa roof beam. Ito yung mga nakalagay RB1 yung label. Okay? And then later bibigay ko lang ito na sample sa inyo. So for now, your assignment will be the foundation plan, the beam plan, and then the roof beam plan. Okay? And then you write the details. Ito, ibibigay ko sa inyo ito, para meron kayong babasihan na sample. Okay? So on our next meeting, it's gonna be next week. I want you to submit 3 plans: foundation plan, beam plan, and then roof beam plan. Okay? Thank you very much.